lumabas yung unang ulat na bangkarote na ang PhilHealth, na pinasisinungalingan po ng PhilHealth na very robust daw ang financial health ng PhilHealth. Dito sa particular sa usapin ng insurance contract liabilities, na may nagsasabi na, yun lang ipaliwanag mo sa amin. Dahil sinasabi ng PhilHealth, hindi. Provision lamang yan for liabilities o babayarin. Hindi yan statement ng liabilities. Ano ba talaga ang nature ng insurance contract liabilities kapag tayo ay nagkikwenta-kwenta na para ang suma total maganda ang financial health ng isang institution? Okay. Tama naman po yun. Sinasabi nilang provision yon at hindi actual. Ang problema po kasi, may problema ang kanilang financial statement eh. Di ba? Ang audit opinion na ibinigay ay yung tinatawag nating adverse at ang sumunod ay disclaimer. Sa adverse, sinasabi mong hindi katiwa-tiwala. So parang sinasabi natin, kung pag-uusapan na ito ay provision lang, ay negative na kaagad ang equity. Ano? Pagkatapos, ang sinasabi pa ay hindi katiwa-tiwala. Bakit? Yung sumunod naman ay disclaimer, dahil yung scope limitation, hindi nila masyadong maibigay ang tamang pagpapaliwanag pagdating dun sa kwentahan ng tinatawag nating premium contribution at saka yung kwentahan ng benefit claims. Ito po kasi ang insurance contract liability, Ali and Pat. Para bagang insurance ito meron tayong additional na hindagip ng mga beneficiaries, pinagot ng gobyerno, yung tinatawag na indirect payees, yung mga senior citizen, yung mga ganyan, So parang sinasabi natin, i-anticipate natin sa net present value, net present value ng kung mag-increase itong ating mga enrollees, mag-i-increase ang premium contribution. Tama po ba? Pero posible ding mag-increase ang benefit claim kasi merong nag-enroll at ang nag-enroll ay gobyerno, Kapag ganon, ang ibig sabihin, kapag mas malaki yung expenses, yung benefit claim doon sa magbabayad ng tinatawag nating premium contribution, ay di ang mangyayari, mayroon ka dapat i-recognize na liability. Bakit mahalaga ito? Tayo po'y nagka-COVID, di po ba? Correct. Ay talagang napakalaki ho nung hindi natin na-anticipate. Ito ho yung sinasabi ng ng ating mga eksperto diyan sa accounting na parang kahit na hindi natin sinasabing actual na utang ito, liability, kailangan nating i-recognize yan. Ito po yung problema. Ay kung sinasabi ng auditor, ng iyong financial statement, yung sinasabi mong premium contribution, yung sinasabi mong benefit claim, ay hindi nga maibigay ang tamang kwenta sa auditor. O kaya meron siyang disclaimer. Paano natin pagtitiwalaan? Di ba? Kasi nakapakita ho na nung dinidak ho yung tinatawag natin provision for ICL, nag-negative po ang equity Ay paano ho kung sabihin natin mas malaki pala dapat? Ay di lalo kung mas malaki yan, di ho ba? Malaki ho ang ibig sabihin ng disclaimer at saka ho ng adverse. Ito ho, kumbaga ikaw ay mag-i-invest ng pera, ay parang sinasabi mo dun sa mag-i-invest na, ay sorry, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan itong ahensyang ito dahil hindi katiwa-tiwala. May misrepresentation, may misstatement ang mga numerong nakapaloob sa financial statement. So bago po natin tirahin o sumentro dun sa usapin na provision for yan. Provision lang yan, hindi yan actual. Ang tanong nga ho, paano kung sa gitna ng isang adverse opinion, paano po natin pag-uusapan yan? May duda po di po ba? Merong misstatement. Now, meron din pong ginawa ang COA na under finding number, yung 15, I think, yung non-financial finding, na sinasabi nilang, pag kinumpir mo nga, itong tinatawag nating reserve fund doon sa kanilang actuarial requirements, yung 2 years operating, hindi nga sapat So, parang ang tanong natin dito ay, meron na tayong issue o usapin tungkol sa katiwa-tiwala ba ang mga numerong nakalagay sa financial statement during the years na pinag-uusapan? I think 2021 to 2022. Yes. May usapin pa tayo dyan, di ba? Paano pa natin pag-uusapan yan? Kung nakita natin na estimate pa nga lang, hindi na natin kayang hagipin, di ba? Now, sinabi rin ni Judge Amy doon sa hearing na ang pera ng PhilHealth ay dapat sa PhilHealth. So, kung sasagutin po nila na, ay nakatambay lang dyan, ay kailangan nating i-invest. Ang tanong ho,
nagbabiolate po tayo ng law. Kasi nakalagay po doon sa law na Batas. kailangan mo munang isatisfy yung 2 years requirement. Pagkatapos, kung may sobra, take note, kung may excess, uunahin mo na yung expansion of benefits. Pangalawa, reduction in premium contribution bago saka mag-i-invest. At pangatlo, bago po na ang sabihin ng gobyerno, invest na natin sa labas kasi kulang tayo sa kalye, kulang tayo sa ganyan. Eh, ini-invest na nga ho ng PhilHealth eh. Yung pre-termination nga nila, gumastos pa sila ng 300 million and I think another 20 billion. Nung piniterminate yung perang ibinigay sa national government. Ganun. So ito ho May talaga penalty ka pag tumatupan yan. pre-term mo, Mahirap di ba? ipagtanggol ang hindi katayo-tayong panukala. Oo. No? Oo. Hindi ho dapat ilipat ang pera ng PhilHealth sa iba. Yan po ang sabi ng ni Justice Amy doon sa hearing. At bukod pa doon, kung ang financial statements mo ay nagresulta sa isang adverse at disclaimer na opinion, nasaan po ang basis ng pagtitiwala sa kanilang sinasabing we are in the pink of health. Oo. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.